Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Dalugdog. Walang eksaktong taon. Santa Carmen, Dumalag. Ang buong kaganapan ng ating kwento ay batay sa salaysay ng ating pangunahing tauhan noong panahong malakas pa siya. Isang babaylan si Dalugdog. Kadalasang siya ang nilalapitan ng mga tao sa tuwing magpapagamot o hindi kaya naman magpapaklensing ng kanilang tahanan. Maliban sa pagiging babaylan, isa rin siyang mangangaso na pangunahin niyang hanap buhay. Hindi kasi naniningil si Dalugdog sa kanyang panggagamot. Itinuturing niya itong sagradong tungkulin na hindi nag-iintay ng kabayaran. Kadalasang ipinagbibili ni Dalugdog ang kanyang nauhuling hayop kagaya ng baboy ramo o hindi kaya naman yung mga wild chicken na siyang ipinangbibili niya ng bigas. Ngunit dahil sa kilala siya ng mga tao doon sa baryo, kadalasan binibigyan siya ng mga ito ng makakain. Paminsang pinamalas ni Dalugdog ang kanyang kakayahan nang minsang pinatawag siya sa kabilang bayan upang manggamot. At syempre hindi niya ito tinanggihan. Kaya't sakay ng kanyang kabayo, kaagad niyang binaybay ang daanan patungo sa bundok sa kabilang bayan. Pagkarating niya doon sa tahanan, kaagad na napamura si Dalugdog dahil sa sangsang ng amoy ng buong kapaligiran. Anak ng put, aswang ang dumali sa pasyente. Nasaan ba siya? Wika ng babaylan. Dali-dali namang tinuro ng mga kamag-anak ang taong may sakit. Ayon sa kanila, mag-iisang buwan ang hindi nakakabangon ang biktima. Kahit kumain ay hindi nito nagagawa. Ngunit ang nakapagtataka, kahit hindi siya umiinom ng tubig o kumakain, hindi siya namamatay at hindi din siya namamayat. Nakadilat lang ang kanyang mga mata. Hindi rin kumikilos at nakatitig lang sa iisang direksyon. Ayon sa pamilya ay minsan na itong napatingin sa doktor. Ngunit wala naman silang nakitang mali sa katawan ng pasyente. Dahilan para pauwiin sila ng ospital. Simula noon, pinipiga na lang sa bunganga ng pasyente ang tubig para kahit papaano ay merong pumapasok sa kanyang katawan. Nang hawakan ni Dalugdog ang pasyente, kaagad siyang napabitaw at sinabi niya sa pamilya ng biktima na matagal na itong patay. Nagalit naman ang mga kaanak ng pasyente sa sinabi niya dahil kung matagal na itong patay, bakit hindi naaagnas ang katawan? At walang kahit anong palatandaan na nabubulok na ito. Pasensya na po kayo, pero totoo ang sinasabi ko. Mag-iisang buwan ang patay ang inyong kaanak. Kung ayaw niyong maniwala, ibalot niyo sa banig at ilabas niyo sa bintana. Wika ni Dalugdog. At para matahimik ang kalooban ng pamilya ay sinunod nila ang sinabi ng babaylan. Ibinalot sa banig ang katawan ng pasyente at inilabas sa bintana. Mismong si Dalugdog ang nag-abot nito mula sa loob ng bahay. At nang mailapag nila sa lupa, napasigaw sila sa gulat at binalot ng kilabot ang buong paligid. Dahil ang kaninang katawang nakabalot sa banig, naging isang matabang puno ng saging. Anong nangyari sa asawa ko? Bakit naging puno ng saging? Nasaan yung katawan niya? Wika ng asawa at kaagad namang ipinaliwanag ni Dalugdog ang kaganapan. Ayon sa kanya, kinuha ng aswang ang totoong katawan ng biktima at pinalitan ito ng isang puno ng saging. Ay, kung ganun meron pa bang pag-asang makuha ang asawa ko? Muling tanong ng asawa. Subalit malungkot na umiling si Dalugdog dahil alam niya sa kanyang sarili na wala ng pag-asang ibalik ang buhay ng biktima. Ipagpauman ninyo, pero wala na akong magagawa sa bagay na yan. Masakit man ang katotohanan,
Malamang nahapunan na siya ng mga kumuha sa kanya. Pero isang bagay lang maaari kong gawin. Kaya kong tugisin ang may gawa sa kanya sa pamamagitan ng huling damit na nasuot niya bago siya mawala. Wika ni Dalugdog at kaagad namang inilabas ng mga kaanak ang damit ng biktima. At sa pamamagitan ng isang ritual, tinunton ni Dalugdog ang kinaroroonan nito. Dali-dali siyang nagpaalam para umuwi at kumuha ng mga kagamitan. Nagpresenta namang sumama ang ilan sa mga kamag-anak ng biktima. Ngunit hindi pumayag si Dalugdog dahil alam niyang magiging mapanganib ang kanyang gagawing pagtugi sa isang aswang. Matapos nun ay kaagad siyang umalis. Ang hindi niya alam ay sinundan siya ng isa sa mga kapatid ng biktima. Hanggang sa matunton niya ang bahay ng aswang. Akmang papasukin na sana ito ni Dalugdog. Ngunit nakita niyang nagmamadaling tumatakbo papasok ng bakuran ang kapatid ng biktima. At sa kasamaang palad, sumaktong merong lumabas sa tahanan at nakitang papasok ang lalaki. Walang pagdadalawang isip niya itong sinakmal. Nang makita ni Dalugdog, huli na ang lahat. Dahil hinihila na ang kapatid papasok ng tahanan, ang walang buhay na kapatid ng biktima. Kaya naman sa sobrang galit ni Dalugdog, pinasok niya ang tahanan, ngunit wala na doon ang lalaki. Maging ang mga katawan ng biktima ay wala na din. Tanging mga dugo at ilang piraso ng putol na parte ng katawan ng tao ang nakita niya. Magkahalong lungkot at inis ang naramdaman ni Dalugdog ng panahong iyon. Ito ang pinakaunang kabiguang naranasan niya sa buong buhay bilang isang babaylan. Pagdating sa bahay ng biktima, kaagad niyang ibinalita ang naganap, dahilan para magalit ang mga kaanak ng dalawang magkapatid. Maraming masasakit na salita ang sinabi nila kay Dalugdog. Sinisisi nila ito sa pagkamatay ng isa pa nilang kaanak dahil inakala nilang pinabayaan ito ng babaylan. Wala namang nagawa si Dalugdog kung hindi ang tumahimik. Ang totoo ay sinisisi niya din ang kanyang sarili dahil hindi niya nagawang ipagtanggol ang lalaking iyon laban sa kamay ng isang aswang. Sa paglipas ng araw, tila nanlamig ang pakikitungo ng mga tao sa babaylan. Halos wala na ding nagpapagamot at kumukonsulta sa kanya. Meron pang mga nakarating na balita na siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng dalawa niyang pasyente. Dahil dito, nagalit ang mga taga-baryo kay Dalugdog, kaya't pinili niyang mamuhay ng malayo sa mga tao. Tumira siya sa loob ng kagubatan at doon ipinagpatuloy ang kanyang buhay. Ngunit hindi pa din niya nawawaglit sa isipan ang nangyari sa kanya. Gabi-gabi siyang binabagabag ng kanyang konsensya. Kaya naman upang mapigilan ito, nagpasya siyang hanapin ang aswang na pumatay sa magkapatid. Nagpagala-gala si Dalugdog sa buong kabayanan. Nagmistula siyang pulube ng mga panong iyon. Madalas ay napagkakamalan siyang baliw ng mga tao dahil nakikita siyang nagdarasal sa ilalim ng malaking puno ng kahoy. Kadalasan ay pinagmamalupitan nila si Dalugdog at binabato ng kung ano-ano. Ilang taon pa ang lumipas. Hindi pa din nahanap ni Dalugdog ang aswang. Ngunit isang pangyayari ang nakapagbalik ng tiwala sa kanya ng mga tao. Isang hapon habang naghahanap ng pwestong matutulugan, nakarinig siya ng sigawan ng babae at bata. Sinundan niya ang pinagmumulan nito. At nang marating niya ang pinanggagalingan, nakita niyang hinahatak ng 3 kalalakihan ang isang babae papunta sa loob ng gubat. Nung una ay hindi sana siya makikialam. Kaso nga lang, nakita niyang sinasaktan ng isa sa mga kalalakihan ang bata. Dito na nag-init ang ulo ni Dalugdog. Kaagad siyang lumapit sa mga kalalakihan. Hinawakan niya sa kamay ang isa. Napalingon ito sa kanya ng dahil sa gulat. "Bitawan mo yung babae kung ayaw mong samain ka sa akin." Wika nito.
Pagkalingon ng lalaki sa kanya, bigla na lang itong nanigas na animoy nakakita ng kung anong nilalang. Kaagad siyang napaatras nang makita si Dalugdog. Dalugdog, mga kasama, atras! Hindi natin to kakayanin! Wika ng isang lalaki, ngunit sumabat yung isa. Bakit naman ako matatakot sa isang pulubi? Oo, malaki ang katawan niyan. Pero mukhang lampa! Wika ng isa, sabay unday ng suntok kay Dalugdog. Wala namang kahirap-hirap itong nailagan. At kasabay ng pag-ilag niya ang paghawak sa kamay nito. At kaagad na binalibag ang lalaking yon papunta sa isa pa nilang kasamahan. Sabi ko sa inyo hindi natin kakayanin yan. Hindi ordinaryong tao yan. Isang babaylan! Wika ng isa sa mga kalalakihan at kaagad nang kumaripas ng takbo. Malaki ang pasasalamat ng mag-ina sa kanya. Kaya naman inaya nila itong sumama sa bahay upang makakain at makapagpalit ng kasuotan. Nagpasalamat din si Dalugdog sa mga ito, ngunit tinanggihan niya ang alok. Sa kadahilanan, maaari silang madamay sa galit sa kanya ng taong bayan. Kilala kita, Dalugdog. Alam kong hindi ka masamang tao. Alam ko na nais mo lang makatulong. Pagpasensyahan mo na yung iba nating mga kabayan, ha. Makitid kasi yung utak nila eh. Sige na, sumama ka na sa bahay nang makakain ka man lang. Wika ng babae at nagpakilala ito bilang Lani. Wala na ding nagawa si Dalugdog kung hindi ang pumayag sa alok. Ngunit pagdating nila sa tahanan, bigla siyang nanglumo dahil nakita niyang wasak na ang dingding ng bahay ni Lani. Tinatakpan lang ito ng lumang banig upang magsilbing panangga sa hangin. Isinalaysay ni Lani na namatay ang kanyang asawa. Mahigit 2 buwan na ang nakakalipas. Dahil ito sa pananalakay ng isang aswang sa bayan. Tanod ang kanyang asawa, kaya't rumisponde ito sa hinahabol na aswang. Kaso nga lang sa kasamaang palad ay namatay ito sa labanan. Ikinalulungkot ko nangyari, Lani. Hayaan mo. Merong lumikha ng mundo natin at hindi niya papabayaan ng mga taong nananalig sa kanya. Makakamtan mo din ang hustisya. Wika ni Dalugdog. Sa kanyang isipan ay hindi aksidente ang pagkakakilala niya kay Lani. Alam niyang paraan ito ng amang may likha upang mapatunayan muli ang kanyang sarili. Kinabukasan ay maagang bumangon si Dalugdog. Inikot niya ng tingin ang paligid ng tahanan at nakita niya ang makapal na puno ng nipa. Kumuha siya ng itak at kaagad nagtabas ng mga dahon. Hinawi ito upang gawing dingding sa bahay ni Lani. Nagising naman ang mag-ina dahil sa pagpukpok ni Dalugdog. Kaagad siyang nilapitan ni Lani at tinignan kung ano ang ginagawa niya. Halos maiyak ang byuda nang makita niyang gawa na ang dingding ng kanilang tahanan. Sa palagay ko, magtatagal ako dito sa lugar mo, Lani. Marami pa kasing dapat ayusin sa bahay mo. Hayaan mong gawin tong bagay na to bilang pagpapasalamat sa pagpapatuloy mo sa akin sa iyong tahanan. Wika ni Dalugdog. Ngunit ang totoong pakay niya ay mahanap ang aswang na nambibiktima sa kanilang bayan. Malaki din ang atraso nito sa kanya dahil nasira ang kanyang pangalan dahil sa kagagawan ng aswang. Ilang buwan pa ang nakalipas, hindi pa din niya magawang mahanap ang elemento hanggang sa dumating ang isang araw. Habang naglalakad ay nakarinig siya na nag-uusap at pinag-uusapan ng mga ito na may isa na namang biniktima ang aswang. Napahinto si Dalugdog at nakinig sa kanila hanggang sa makuha niya ang detalye. Ayon sa mga nag-uusap, isang buntis sa gawing ilaya ang biniktima ng aswang, kaya't dali-dali niyang pinuntahan ang nasabing tahanan. Hindi pa kasi ganun kadami ang bahay sa bayan nila, kaya't hindi siya mahihirapang hanapin ang bahay ng biktima. Pagkarating niya doon sa lugar, nakita niya ang isang lalaking nakaupo sa atangan ng bahay.
Hawak-hawak nito ang isang laruan. Nilapitan niya ito at kaagad na napatingin sa kanya ang lalaki. Nanlaki ang mga mata nito nang makilala niya si Dalugdog. Dalugdog? Ikaw ba talaga yan? Bakit ang tagal mong nawala sa bayan? Kung kailangan ka namin saka ka nawala. Ngayon wala na yung asawa't anak ko eh. Wika nito at muli namang nakaramdam ng lungkot si Dalugdog. Ngunit sa pagkakataong iyon ay may halo ng galit sa kanyang sarili dahil wala na naman siyang nagawa para sa mga kababayan niya. Ipagpaumanin niyo dahil hindi naman ako nawala. Kailangan ko lang ilayo yung sarili ko dahil parang may nakabuntot na kamalasan sa buhay ko. Pero ngayon nauunawaan ko na ang lahat. Alam ko, magagawa ko pang malinis ang pangalan ko, pero kakailanganin ko ng tulong niyo. Tugon ni Dalugdog at kaagad namang nagpakilala ang lalaki bilang Hernan. Ipinaliwanag ni Dalugdog ang kanyang mga balak at pumayag naman si Hernan. Matapos ng pag-uusap nila, naghanda na si Dalugdog upang tugisin ang aswang. Kagaya ng una, naging mapilit si Hernan, pero naging matigas si Dalugdog dahil sa ayaw niyang maulit pa ang mga nangyari nung nakaraan. Ipinangako niya kay Hernan na dadali niya ng buhay ang aswang at ihaharap ito sa taong bayan. Gamit ang kakayahan bilang babaylan, muli siyang nagsagawa ng ritual upang matunton ang kinaroroonan ng aswang. 3 araw at 3 gabi niya ginawa ang ritual. Dito niya na tuluyang nalaman ang kinaroroonan nito. Ngunit nagulat siya dahil ang nakita niya sa kanyang ritual, si Lani. Dali-dali niya itong pinuntahan sa kanyang bahay. Pagkarating niya ay wala na ito doon sa lugar. Akmang lalabas na sana siya nang makarinig ng mahinang ungol ng bata. Kasabay nito ang mga kalabog na nagmumula sa silid ni Lani. Dali-dali siyang tumakbo sa silid at nakita niya ang pagkalabog ay nagmumula sa isang malaking baul na nakakadena. Dali-dali niya itong tinanggal at binuksan. Tumambad sa kanya ang anak ni Lani. May busal ang bibig. Nakatali din ang kamay at paa. Dali-dali niya itong kinalagan at pagkatanggal niya ng busal, kaagad na umiyak ang bata at sinabing kinuha ng aswang ang kanyang ina. Sumaktong pagkatapos magsalita ng bata, biglang tumalsik ang bubong ng tahanan na parang hinila ng malakas na puwersa. Pagkatingin ni Dalugdog, nakita niya ang mata ng elemento na may sala. Dali-dali siyang lumabas ng bahay kasama ang bata. Itinago niya ang bata sa likuran ng puno. Hinanap niya ang nilalang. Nakatayo ito sa itaas ng tahanan. Buhaghag ang buhok. Nanlilisik ang mga mata. 5:00 pa lang ng hapon ng mga oras na yon, kaya't kitang-kita ni Dalugdog ang anyo nito. Isang matipunong lalaki na may mahabang buhok at punong-puno ng balahibo ang mga braso. Kaya pala hindi kita mahanap-hanap. Isa ka palang kuyog hangin. Pero ngayon, sisiguraduhin kong hindi ka na makakaligtas. Wika ni Dalugdog habang nag-uusal ng mga proteksyon dasal. Bumaba na sa lupa ang nilalang. Ang mga kuyog hangin ay sinaunang aswang. Nabibilang sila sa malalakas na lahi dahil kalahating engkanto ang mga nilalang na ito. Kayang-kaya nilang magpalit ng anyo kahit sa ilalim pa ng tirik na araw. Ito din ang kauna-unahang pagkakataon na makakaharap ni Dalugdog ang ganitong nilalang. Aminado siya sa kanyang sarili na natatakot, ngunit wala nang atrasan pa. Ayaw niya din sayangin ang pagkakataon. Alam niyang hindi siya iiwan ng amang may likha sa labang iyon. Pagkalapag ng nilalang, dali-dali nitong sinugod si Dalugdog. Hindi nito alintana ang mga gamit na taglay ng babaylan. Bagaman ramdam nito ang kakaibang lakas ni Dalugdog, tila wala itong takot na sumasalakay. At gamit ng 5 mutsyang nakabaon sa katawan ng babaylan,
Sinalubong niya ang nilalang. Higit na mas malaki at mahaba ang kamay nito sa kanya. Kaya naman kaagad din siyang tinamaan ng kalmot. Nag-iwan ng malaking sugat sa braso ng babaylan. Gumanti siya ng pag-atake. Isang malakas na sipa ang tumama sa dibdib ng aswang, dahilan para tumilapon ito ng napakalayo. Ngunit may napapansin si Dalugdog sa nilalang. Tila wala ito sa sarili, na para bang may kung anong nag-uutos sa kanya. Tuloy-tuloy lang sa pagsalakay ang nilalang, at nang makahanap ng tiyempo ang babaylan, sinalakay niya ito mula sa likuran, dahilan para hindi na makakilos ang elemento. Kaso nga lang, bigla nitong inilabas ang kanyang mga pakpak at sinubukang lumipad. Gamit ang kanyang kaliwang kamay, binunot ni Dalugdog ang punyal sa kanyang tagiliran at itinarak ito sa likuran ng aswang. Umangil ito ng napakalakas at lumuhod sa lupa. Binitawan ni Dalugdog ang pagkakasakal dito at hinawakan ang mga pakpak sabay hila. Narinig ng babaylan ang paglagutok ng buto ng elemento. Nilakasan niya pa ang paghatak hanggang sa tuluyan niyang mabunot ang pakpak ng nilalang. Nang hina ito at halos hindi na makagalaw. Sa pagkakataong yun, nag-usal si Dalugdog ng panggapos at tuluyan ng napadapa sa lupa ang elemento. Itinutok niya sa leeg ng nilalang ang kanyang punyal. Ngunit bigla niyang naalala ang pangako kay Herman. Kaya naman kumuha siya ng malaking baging. Inusalan ito ng dasal at ginamit na panggapos doon sa nilalang. Ikaw, pagsisisihan mo ang hindi pagpatay sa akin. Hanggat may pagkakataon ka pa, babaylan, pinapayo ko sa iyong gawin mo na. Wika nito, ngunit ngumiti lang sa kanya si Dalugdog. At maya-maya pa, dumating na nga ang taong bayan. Tinipon pala sila ni Hernan. Pagkakita nila sa elemento ay tumayo ang kanilang balahibo. Hindi nila akalaing makakakita sila ng totoong buhay na aswang. At sa harap ng taong bayan, ginilit ni Dalugdog ang leeg nito. At kaagad na sinunog ang bangkay ng aswang. Bagaman nagwagi sila sa labanan, alam ni Dalugdog na hindi na maibabalik pa ang buhay ng mga nawala. Maging si Lani ay namatay na din. Naiwang ulila ang kanyang anak. Kaya't nagpasya si Dalugdog na kupkupin ito. At sa paglipas ng panahon, muling namuhay si Dalugdog ng maayos sa kanilang baryo. Muli niyang nakuha ang respeto ng mga tao. At sa kasalukuyan, mahigit 80 na ang babaylan. Inaantay niya ang dapit hapon ng kanyang buhay, habang pinagmamasdan ang paglawak ng kaalaman ng kanyang mag-aaral, ang anak ni Lani. At siya ang nagsalaysay ng kwento ng isang babaylan na si Dalugdog.